Ang buhay ay parang isang malawak na karagatan. Minsan ay himik at payapa. Minsan naman ay rumaraga sa ang mga alon na sumusubok sa katatagan mo. Sa ngayon, ramdam ko ang banayan na hampas ng mga alon ng pagmamahal sa aking buhay. Kasama si Alon, ang lalaking pinakamamahal ko. Ang bawat araw ay tila isang perpektong simula ng isang bagong buhay. Narito kami ngayon sa aming tahanan sa bayan ng Pait, isang maliit na bayan kung saan ng hangin ay may dalang pangako ng kapayapaan at ang bawat dapit, hapon ay nagpipinta ng mga kulay ng pag-asa sa kalangitan. Ang mga pangarap namin tungo sa hinaharap ay kasing liwanag ng mga bituin na unting nagpapakita sa papalubog na araw. Inaprus ko, ang aking tiyan na ngayon ay may bahagyang umbok na. Isang maliit na buhay ang nabubuo sa loob ko, ang bunga ng aming pagmamahalan ni Alon. Ito ang aming pinakamalaking pangarap, ang magiging sentro ng aming mundo. Malapit na tayo. Anak, bulong ko habang nakangiti. Ang kamay ni Alon ay mahigpit na nakahawak sa akin mula sa likuran. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa aking baywang. Ang kanyang paghinga ay banayad sa aking batok, isang pamilyar na init na nagpapadamas sa akin ng seguridad. Ano ang iniisip mo, mahal ko? Tanong ni Alon. Ang kanyang tinig ay malalim at puno ng pagmamahal. Hinalikan niya ang aking sentido, isang kilos na nagpapasigla sa akin. Imagine ko lang kung ano ang magiging itsura niya, kung kamukha mo ba siya o kamukha ko. Sagot ko, ang aking tinig ay nanginginig sa tuwa. Baka makuha niya ang mga mata mo, Alon. Ang iyong mga matang nakakabaliw. Natawa siya ng mahina. Baka makuha niya ang iyong ganda at talino, liwayway. Ang iyong puso na puno ng kabutihan. Siyempre, gusto kong kamukha mo siya. Sandali kaming natahimik, pinagmamasdan ang papalubog na araw. Ang mga kulay, kahel, pula, at lila ay nagsasayawan sa langit, isang obra maestra na nilikha ng kalikasan. Ngunit sa gitna ng perpektong tanawing ito, may isang anino ng pangamba na nagsimulang gumapang sa aking puso. Napansin ko ang pagbabago kay Alon nitong mga nakaraang linggo. Madalas siyang malayo ang iniisip, minsan ay natutulala na lamang sa kawalan. Ang mga yakap niya ay tila may pagmamadali. Ang mga halik ay hindi nakasane, init ng dar. Alon, simula ko, ang aking dinig ay aalangan. May problema ba? Nararamdaman kong parang may iiba. Biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesang malapit sa amin. Mabilis niya itong kinuha. Ang kanyang mga mata ay lumayo sa akin. Isang nakangiting muka ang sumalubong sa kanya mula sa screen, isang babae. Ngunit nang makita niya ang pangalan na lumitaw, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Napalitan ito ng pagmamadali at pagkabalisa. Mabilis niyang binuksan ang mensahe, binasa ito, at pagtatapos ay mabilis na isinara ang telepono. Itinago niya ito sa kanyang bulsa na parang isang lihim na kayamanan. Wala yon, mahal ko, sabi niya. Ang kanyang tinig ay bahagyang pilit. Trabaho lang. May importante lang na kailangang ayusin. Ngunit ang mabilis niyang reaksyon, ang biglaang pagbabago sa kanyang ekspresyon, ang pagtatago ng telepono, lahat ng ito ay nagsasabi ng iba. Nakaramdam ako ng malamig na pawis na tumutulo sa aking sentido. May kakaiba. Isang malakas na kutob. Habang naghahanda ako ng hapunan, muling tumunog ang cellphone ni Alon. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Nang tingnan ko ang screen, nakita ko ang pangalan niya,
makisig, at isang mensahe na nagsasabing, "Miss you na agad, mahal ko." Bukas na lang ulit. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Makisig. Sino? Si Makisig. Ang pangalang iyon ay tila hindi pamilyar. Ngunit ang pagtawag na mahal ko at ang pagbanggit ng bukas na lang ulit ay nagpadala ng libong maliliit na karayom sa aking puso. Napansin ko ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ng coat ni Alon na nakasabit sa silya. Isang maliit na velvet box na naglalaman ng isang magarang singsing na may maliit na diamante. Hindi ito ang singsing na suot ko. Hindi rin ito ang singsing na dapat sana ay para sa kasal namin. Ang lahat ng piraso ay nagsimulang magdikit sa aking isipan. Ang paglayo ni Alon, ang kanyang mga sekreto, ang mensahe mula kay Makisig, ang singsing na hindi ko kilala. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kusina. Anging ang pagtibok ng aking puso, ang naririnig ko, tila isang drum na nagbabadya ng isang malaking sakuna. Bigla, isang matinding kirot ang tumusok sa aking puson. Napaupo ako sa sahig, hindi makahinga. Ang hapunan ay nalaglag mula sa aking mga kamay. Ang tunog ay tila isang malayong ugong. Tugo. Naramdaman ko ang pagdaloy ng dugo sa aking mga hita. Hindi ito maaaring mangyari. Alon, sigaw ko. Ang aking tinig ay puno ng takot at sakit. Alon, tulong. Narinig ko ang yapak ni Alon na papalapit. Mabilis siyang lumuhod sa aking tabi. Ang kanyang mukha ay nababalot ng pag-aalala at takot. Ngunit sa gitna ng aking paghihirap, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. Isang bakas ng pagkakasala o baka naman pagpapanggap lamang. Liwayway, anong nangyayari? Tanong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ngunit bago pa man ako makasagot, ang sakit ay naging mas matindi at ang lahat ay napalitan ang kadiliman. Ang huling imay na nakita ko ay ang mukha ni Alon na papalayo at isang babae na nakatayo sa may pintuan, nakangiti ng malamig. Si Makisig. Isang matinding kirot ang tumusok sa puso ni Liwayway. Naramdaman niya ang pagdali ng dugo at nagsimulang mawala ng malay habang nakikita ang nakangiting mukha ni Makisig sa may pintuan. Dahan kong iminulat ang aking mga mata. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang tumama sa aking paningin, dahilan upang mapangiwi ako. Ang tunog ng mga medical equipment ay umaalingaw sa tahimik na espasyo. Nasaan ako? Sinubukan kong igalaw ang aking katawan at naramdaman kong nanginginig ito sa sakit. Mahapdi ang buong katawan. Sakit. Iyon ang unang emosyong bumalot sa aking isipan. Hindi lamang sakit na pisikal, kundi sakit na lumalalim hanggang sa kaibuturan ng aking puso. Naalala ko ang sugat sa aking tiyan, ang dugo, at ang malamig na mukha, ang nakangising mukha ni Makisig. Bigla, ang pinto ng kwarto ay bumukas ng malakas. Isang matangkad na figura ang pumasok. Tila tumigil ang tibok ng aking puso. Si Alon iyon. Lumapit siya, may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong napalitan ng isang ekspresyon ng pagiging seryoso at malamig. Ang ekspresyon na hindi ko pa kailanman nakita sa kanya. Liwayway. Sabi niya, ang kanyang tinig ay pantay. Walang anumang damdamin. Sabi ng doktor, nagising ka na. Tinitigan ko siya, sinisikap, na makahanap ng kahit kaunting pagmamahal o malasakit na dati niyang ipinapakita sa akin. Ngunit wala akong nakita, kundi kawalan.
Alon, ang anak natin. Sabi ko, tuyo ang aking lalamunan. Pumuntong hininga siya. Nisang mabigat na paghinga na tila nagtatanggal ng pasani. Liwayway, ang nangyari, iyon ay tadhana. Minsan, may mga hindi inaasahang bagay na nangyayari. Kailangan mong maging matatag. Adhana. Naninginig ang aking tinig, halong galit at kawalan ng pag-asa. Tadhana ang sabi mo? Paano si Makisig? Nasaan siya? Anong ginawa niya sa akin? Bawat salitang binibigas ko ay tila kutsiyong dumudurog sa aking puso. Tumingin si Alon sa ibang direksyon. Umiiwas sa aking mga matang puno ng sakit. Si Makisig. Hindi niya sinasadya. Ito ang nahulog. Gusto ka lang niyang tulungan. Hindi makapaniwala. Isang malinaw na kasinungalingan. Sinubukan kong bumangon. Itinulak ang kanyang kamay. Kasinungalingan. Nakita ko kayo. Narinig ko kayong nag-uusap. Pinatay ninyo ang anak natin. Pinatay ninyo ako. Sigaw ako. Ang aking luha ay pumatak ng walang pigil. Ang pisikal na sakit ay tila nawala, napalitan ng mas matinding sakit sa damdamin. Umatras si Alon, ang kanyang muka ay naging tensyonado. Liwayway, ano ang sinasabi mo? Nahihibang ka lang dahil sa shock. Nang sandaling iyon, muling bumukas ang pinto ng kwarto. At sa pagkakataong ito, si Makisig na. Nakatayo siya doon, nakasuot ng mamahaling damit. Maayos ang pagkakaayos ng buhok at makeup. Tila hindi dumaan sa anumang malubhang pangyayari. Tiningnan niya ko na may uusisa at bahagyang paghamak. Kelo, liwayway, sabi niya, ang kanyang tinig ay matamis na peki. Nabalitaan kong gising ka na. Mabuti naman. Alala pa naman ako. Sa kastiko akong tumawa, isang mapait na tawa. Nagsisinungaling ka. Tinulak mo ako. Sinabi mo sa akin na gusto mong mawala ako, kailangan ninyong magbayad. Tiningnan ko si Alon, naghahanap ng kahit kaunting paniniwala sa kanya na makikita niya ang peking mukha ni Makisig. Ngunit tiningnan lang niya ako na may awa at saka tinapik si Makisig. Anong nangyari, Makisig? Muling tanong ni Alon, ang kanyang tinig ay bahagyang lumamig sa akin. Mumiti si Makisig. Isang ngiting nagtatagumpay. Wala yon, Alon. Nagdaramdam lang siya. Dapat natin siyang hayaang magpahinga. Tumingin siya sa akin, isang tinging ng hahamon. Liwayway. Oras na para tanggapin mo ang katotohanan. Hindi ka na bahagi ng buhay niya. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Mag-isa na ako. Pinili ni Alon na maniwala kay Makisig. Iniiwan niya ako. Iniwan ang aming anak. Ang sakit ng pagkawalan ng anak ay dumobol pa dahil sa sakit ng matinding pagkakanlo. Nanginginig ang aking buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa nagnyangalit na gayit sa loob ko. Habang palabas na sina Alon at Makisig, inamit ko ang lahat ng natitirang lakas ko at dumura papunta sa kanila. Mga traidor, magbabayad kayo sa lahat ng ito. Lumingon si Alon. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa gilit. Tama na, liwayway. Ayoko nang makarinig pa. Mananatili ka rito hanggang sa tuluyan kang gumaling. Pagkatapos, uusapan natin ang diborsyo. At lumabas sila ng kwarto, iniwan akong isa sa aking sakit at kawalan ng pag-asa. Habang nakatingin sa kanilang alis, pakiramdam ko ay may pumutok sa loob ko. Napuno ng luha ang aking mga mata, ngunit sa gitna ng mga luhang iyon, may isang maliit na apoy na nagsimulang sumindi.
Hindi. Hindi ako susuko. Hindi ko sila hahayaang mamunghay ng mapayapa. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila, babangon ako. Magbabayad sila. At saka narinig ko ang isang malalim, hindi pamilyar, na tinig mula sa madilim na sulok ng kwarto. Hindi ka nag-iisa, liwayway. Nagulat ako at lumingon. Isang lalaki ang nakatayo doon sa dilim. May kalmado siyang mukha at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at misteryo. Sino? Sino ka? Tanong ko. Ang aking tinig ay mahina. Ako si Sinad. Sabi niya, lumabas mula sa dilim. Ang kanyang mukha ay mas malinaw na nakikita. At narito ako upang tulungan ka. Si Liwayway iisa sa kanyang desperasyon, ay nakarinig ng alok na tulong mula sa isang misteryosong lalaki na nagngangalang Sinad na biglang lumitaw mula sa madilim na sulok ng silid. Ang boses na iyon, malamig, ngunit may kakaibang linaw, ay bumasal sa kawalan ng asa na bumabalot sa akin. Napalingon ako. Ang aking mga mata ay nagsisikap na makita ang figura sa sulok. Si Sinad, ang lalaking ito na hindi ko kilala, ay lumitaw na parang isang kababalaghan mula sa kadiliman ng aking pinakamasakit na karanasan. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng higit pa sa aking pisikal na kalagayan. Nakikita niya ang nagngangalit na apoy ng aking determinasyon. Sino ka? Muli kong tanong, sinisikap na patatagin ng aking tinig. Paano ka nakapasok dito at bakit mo ako tutulungan? Ang aking isipan ay gumugulong, sinusubukang unawain ang lahat. Si Alon at Makisig. Iniwan nila ako. Akala nila siguro, tapos na ang lahat para sa akin. Pero mali sila. Lumapit si Sinag. Ang kanyang mga galaw ay tahimik at may layunin. Lumuhod siya sa aking tabi, hindi tulad ng paglapit ni Alon na puno ng pagkukunwari, kundi may tunay na pag-aalala. Tiningnan niya ako sa mata. Ako si Sinag, at hindi ko alam kung paano ka napunta sa kwartong ito ng mag-isa. Ngunit ang mahalaga, nakita kita. Nakita ko ang iyong paghihirap. Nakita mo, pumaba ang aking tinig. Nakita mo ang ginawa nila sa akin. Ang anak ko, ang mga salitang yon, ay parang tinik na muling bumara sa aking lalamunan. Nakita ko ang pag-agos ng dugo. Narinig ko ang iyong sigaw. Sagot niya, ang kanyang tinig ay may bahid ng lungkot. At alam ko, base sa iyong mga mata, na hindi ito basta aksidente lamang. May kinalaman dito ang lalaki mong asawa at ang babaeng iyon. Napamura ako sa aking isipan. Alam niya, nakita niya, o marahil mayroon siyang pakiramdam. Sila Alon at Makisig. Pinagtulungan nila ako. Pinalak nila ito. Tumango si Sinag. Alam ko. At may dahilan kung bakit ako nandito. Matagal ko nang sinusubaybayan si Alon. May kinalaman siya sa pagkawala ng aking nakababatang kapatid na si Elias. Nawala si Elias ilang buwan na ang nakalilipas at ang huling mga bakas ay patungo sa mga transaksyon na may kinalaman kay Alon. Nang malaman kong nagkasakit ka at naospital at nakita ang lalaking iyon nakasama ang isang babae na hindi ikaw, naghinala ako. Kaya't pinasok ko ang ospital na ito. Kinakailangan kong malaman ang totoo. Ang pagkawala ng kanyang kapatid. Si Alon.
Lahat ng ito ay tila isang masalimuot na palaisipan na nagsisimula ng mabuo. Ngunit ang mas mahalaga sa ngayon ay ang pag-asa na muling sumibol sa aking dibdib. Hindi ako iisa. Mayroong isang estranghero na handang tumulong sa akin. Paano? Paano mo ako matutulungan? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng pag-asa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala na akong lakas. Wala na akong kahit ano. Huwag mong sabihin yan, sabi ni Sinag. Hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay mainit at matatag, isang malaking kaibahan sa malamig na paghawak ni Alon kanina. Nandito ka pa. Buhay ka pa. At iyon ang pinakamahalaga. Ang iyong pagiging buhay ay ang pinakamalakas mong sanata. Ang paghihiganti ay hindi ang tanging paraan, liwayway. Ang pagbangon ang pagpapakita sa kanila na hindi kanila kayang durugin. Iyon ang tunay na kapangyarihan. Pinilit kong umupo, umuhugot ng lakas mula sa kanyang mga salita. Ang sakit ay naroon pa. Ngunit ang determinasyon ay mas nangingibabaw na ngayon. Tiningnan ko si Sinag. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng determinasyon. Gusto kong malaman ng totoo. Gusto kong mabigyan ng hustisya ang anak ko. Gusto kong magiganti. Ang huling salita ay lumabas na may bahid ng kapaitan. Makukuha natin ang hustisya, sabi ni Sinag. Ngunit kailangan mo munang lumakas. Hindi tayo maaring kumilos agad. Kailangan nating maging matalino, magplano. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-tape. Mayroon akong ligtas na lugar kung saan ka maaaring magpagaling at maghanda. Wala doon, maaari nating planuhin ang susunod nating hakbang. Kailangan nating maging maingat. Alam nila na nasa ospital ka. Baka bumalik sila. Nabalot ako ng kaba. Tama siya. Baka bumalik sila para tapusin ang kanilang ginawa. Ngunit sa presensya ni Sinag, hindi ako natatakot. Mayroon akong kasama. Sige, sabi ko, ang aking tinig ay matatag na. Gagawin ko ang lahat. Magpapagalin ako. Paghahanda ako. Mumiti si Sinag, isang tunay na ngiti na nagpagaan sa aking pakiramdam. Magaling. Iyan ang gusto kong marinig. Ngayon, kailangan nating umalis dito bago nila tayo mahuli. Tinulungan niya akong tumayo. Awat hakbang ay masakit. Ngunit ang bawat hakbang palayo sa ospital na iyon, palayo sa mga alaala ng pagkakanulo at sakit, ay isang hakbang patungo sa muling pagsilang. Sa labas ng ospital, isang hindi masyadong pansing sasakyan ang naghihintay. Sumakay kami ni Sinag. Habang papalayo kami sa bayan ng Pait, sa bayan na dating sumisimbolo ng aking kaligayahan, at ngayon ay sumisimbolo ng aking pinakamalaking kahedya. Tumingin ako sa aking likuran. Nakita ko ang mga ilaw ng ospital na unti-unting nawawala sa dilim. Tila isang bangungot na aking iniiwan. Ngunit alam ko, ang tunay na paglalakbay ko ay nagsisimula pa lamang. Ang aking muling pagsilang mula sa abon ng aking nakaraan ay magsisimula na. Habang papalayo, ang sasakyan ni Sinag sa bayan ng Pait, tumingin si Liwayway sa papalayong mga ilaw ng ospital. Alam niyang, ang kanyang paglalakbay tungo sa pagbangon at paghihiganti ay nagsisimula pa lamang. Ang lugar na pinagdalhan sa akin ni Sinag ay malayo sa inay at kaguluhan ng lungsod ng lihim. Isang maliit at tahimik na bahay sa gilid ng bundok na may malawak
na tanawin ng karagatan. Ito ang tinatawag niyang isa ng pag-asa, isang lugar kung saan maaari akong magtago at magpagaling ng hindi natatagpuan. Sa unang mga araw, ang bawat paggalaw ay isang pagsubok. Ang aking katawan ay nanghihina pa. Ang mga sugat ay tila ayaw magilong. Ang bawat alaala ng nangyari sa ospital, ang mga mata ni Alon tangisi ni Makisid, ang sakit ng pagkawala ng aking anak ay bumabalik na parang mga multo sa aking panaginip at sa aking paggising. Ngunit sa bawat pagdalaw ni Sinag, sa bawat salitang binibigkas niya, may nabubuong lakas sa akin. Hindi niya ako tinatrato na parang isang biktima lamang. Tinuturuan niya ako. Hinahamon niya ako. Ang katawan mo ang iyong unang depensa. Liwayway, sabi niya isang umaga, habang tinuturuan ako ng mga pangunahing galaw ng pagtatanggol sa sarili. Kailangan nating ibalik ang lakas na nawala sa'yo. Hindi para manakit kundi para protektahan ang sarili mo, para hindi ka na muling maging mahina. Nagsimula kaming mag-ensayo araw. Sa simula, nahirapan akong tumayo ng matagal. Madalas akong mapatid. Madalas akong bumabagsak. May mga pagkakataong napapaluha ako sa sobrang sakit at pagod, hindi lang ng katawan kundi pati ng kalooban. Ang bawat galaw ay nagpapaalala sa akin ng aking kahinaan noon. Ngunit sa tuwing bumabagsak ako, naroon si Sinag, hindi para kutyain kundi para tulungang tumayo muli. Huwag mong isipin ang nakaraan, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may diin. Isipin mo ang hinahap. Isipin mo ang hustisya. Iyon ang magiging gatong mo, bukod sa pisikal na pagsasanay. Itinuro rin niya sa akin ang pagiging mapagmasid, ang pagiging tuso. Tinuruan niya akong magbasa ng mga tao, ng kanilang mga kilos, ng kanilang mga lihin. Sa lungsod ng lihin, ang bawat isa ay may itinatago, paliwanag niya. Kailangan mong matutunan kung paano basahin ang mga yon para malaman mo kung sino ang mapagkakatiwalaan at sino ang hindi. Madalas kaming uusap tungkol kay Alon at Makisid. Sinabi ni Sinag na patuloy niyang sinusubaybayan ng mga kilos ang dalawa mula sa malayo. Nagpanggap siyang isang negosyanteng interesado sa mga proyekto ni Alon at sa gayon ay nakakalap siya ng impormay. Si Alon, sabi ni Sinag, mukhang nagpapatuloy sa kanyang buhay na parang walang nangyari. Pero alam kong may bumabagabag sa kanya. May takot sa kanyang mga mata sa tuwing nakikita niya ang isang bagay na nagpapaalala sa'yo. At si Makisid. Tanong ko, ang aking puso ay kumakabog sa galit sa tuwing naririnig ko ang pangalan niya. Siya ang mas mapanganib, sagot ni Sinag. Mas kalkulado, mas ambisyoso. Inagamit niya si Alon para sa kanyang sariling pakinabang. May mga naririnig akong usapan na hindi lang si Alon ang kanyang nilapitan. Mukhang naghahanap siya ng ibang paraan para masigurado ang kanyang kinabukasan. Ibig mong sabihin? Oo, putol ni Sinag. Maaaring mayroon siyang kasabwat na iba. Kailangan nating maging handa sa lahat ng posibleng mangyari. Isang gabing nagpapahinga kami matapos ang mahabang pagsasanay. Ipinakita sa akin ni Sinag ang ilang mga dokumento. Ito ay mga lumang balita at mga report tungkol sa pagkawala ng kanyang kapatid na si Elias. Ito ang mga ebidensya na nakalap ko noon pa, paliwanag niya. May mga koneksyon si Alon dito, pero hindi sapat para mapatunayan. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyari kay Elias. Tinitigan ko ang mga litrato ni Elias.
Isang binatang may ngiti na puno ng buhay. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang sinapit at ang pagnanais na mabigyan siya ng hustisya ay lalong lumakas sa aking puso. Hindi lang ito para sa akin kundi para na rin sa kanya. Paano natin ito gagawin? Tanong ko, ang aking isipan ay puno ng mga posibilidad. Maghihintay tayo ng tamang pagkakataon, sagot ni Sinag. Si Alon at Makisig ay magsasagawa ng isang mahalagang pagtitipon sa lungsod ng Lihin. Isang pagdiriwang para sa alaala mo, sabi nila. Tuon, malamang ay magiging kampante sila. Tuon natin, maaring isagawa ang ating plano. Nabalot ako ng kaba, ngunit kasabay nito ay ang determinasyon na hindi ko pa nararamdaman noon. Ang dating liwayway na madaling masaktan at maniwala ay unting naglalaho, napapalitan ng isang babaeng handang lumaban. Habang naghahanda kami ng aming susunod na hakbang, isang mensahe ang dumating sa cellphone ni Sinag. Mabilis niya itong binasa at ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Tila nabaha siya. Ano yon? Tanong ko. Wala yon, sabi niya. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi mapakali. Mayroon lang akong nalaman tungkol sa plano ni na Alon. Mukhang mas malapit na sila sa announce ng kanilang bagong buhay. Naramdaman ko ang panginginig sa aking katawan. Ang kanilang bagong buhay. Ang buhay na dapat sana ay akin. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong maging handa. Habang patuloy ang paghahanda ni Liwayway at Sinag, isang mensahe ang natanggap ni Sinag na nagpapahiwatig na sina Alon at Makisig ay malapit ng anunsyo ng kanilang bagong buhay na nagtulak kay Liwayway na magmadali sa kanyang plano. Ang mamahaling alak ay dumadaloy sa aking lalamunan, ngunit hindi nito napapawi ang pait na nananatili sa aking kalooban. Narito ako sa aking maluwag na opisina sa lungsod ng Lihin, pinagmamasdan ng mga kumikinang na ilaw ng lungsod sa labas ng bintana. Ang lahat ay tila perpekto sa paningin ng iba. Si Alon, ang makapangyarihan at matagumpay na negosyante, ang bagong katuwang ni Makisig, ang babaeng aking minamahal. Ang salitang iyon ay tila hindi nakakma sa aking bibig. Ang mga nakaraang linggo ay tila isang malaking pagsubok mula nang mangyari ang insidente sa ospital. Ang pagkawala ni Liwayway, ang amin ni Makisig na siya ang kasama ko, para bang nasa isang hindi matapos na bangungot ako. May bahagi sa akin na nagsisisi sa mga nangyari. Ang imahe ni Liwayway, ang aming anak na nawala, ay minsan ay bumabalik, nagpaparamdam ng bigat sa aking dibdib. Ngunit ang takot na mas malaki kaysa sa lahat. Takot na mawala ang lahat ng aking pinaghirapan. Alon, ang tinig ni Makisig lang bumutas sa aking pagmumuni. Pumasok siya sa opisina. May dalang isang baso ng alak para sa kanya. Ang kanyang kasuotan ay elegante at nakabibighan tulad ng dati. Ngunit sa likod ng kanyang magandang mukha, napapansin ko na ang padiging tuso. Anong kailangan mo, Makisig? Anong ko? Hindi ko napigilan ang pagiging malamig sa aking tinid. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Bakit ganyan ka, mahal ko? Hindi mo ba miss ang iyong asawa? Lumapit siya at umupo sa aking kandungan. Ang kanyang kamay ay gumapang sa aking dibdib. Alam kong mahirap ang lahat para sa atin, pero kailangan nating maging matatag para sa ating kinabukasan. Ang ating kinabukasan. Sarkastiko akong tumawa. Anong kinabukasan, Makisig?
Ang kinabukasan na binuo natin sa kasinungalingan at sa pagtasira ng ibang tao. Huwag mong sabihin yan. Bulong niya, ang kanyang tinig ay bahagyang nagbabago. Nagiging mas seryoso. Ginawa natin ang kailangan nating gawin para mabuhay, para maging malaya. At hindi ka ba masaya na wala na si Liwayway? Hindi ba yun ang gusto mo? May bahagi sa akin na gusto kong sumigaw ng oo. Gusto kong sabihin ko oo, masaya ako dahil wala na si Liwayway at hawak ko na si Makisig. Hawak ko na ang lahat. Ngunit hindi ko magawa. Ang bigat ng aking konsensya ay nananatili. Narinig mo ba ang balita? Tanong ko, binabago ang usapan. May mga usapan na may nagtatanong tungkol sa pagkawalan ni Elias, ang kapatid ni Sinag. Bahagyang natigilan si Makisig, ngunit mabilis siyang nakabawi. Bakit ka aalala tungkol doon? Wala tayong kinalaman doon. Sigurado ka ba? Sabi ko, tinitigan siya ng diretso sa mata. Nakakita ako ng isang sulat sa iyong bag dati, Makisig. Isang sulat na nagpapakita ng transaksyon at ang pangalan ni Elias ay nabanggit. Nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa galit at takot. Anong sinasabi mo, Alon? Pinaghihinalaan mo ba ako? Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko. Makisig, sabi ko, ang aking tinig ay nanatiling kalmado, ngunit puno ng pagbabanta. Lagi kang may mga sikreto. Minsan, iniisip ko, sino ka ba talaga? Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Pinuksan ko ito at nakita ko ang isang mensahe. Tila isang litrato ito ng dalawang tao. Ako at si Makisig na uusap sa isang madilim na istinita. Ilang linggo na ang nakalilitas. Isang pagpupulong na sinubukan naming itago. Sa ibaba ng litrato ay may nakasulat na simpleng mensahe. Alam ko ang lahat. Pag-usap tayo. Nalamig ang aking buong katawan. Sino ang nagpadala nito at ano ang gusto niyang malaman? Ang kaalamang ito, kasama ang pagdududa ko kay Makisig, ay nagpapabigat lamang sa aking pakiramdam. Ang aming paglalakbay tungo sa tagumpay ay tila napupuno ng mga panganib na hindi ko inaasahan. Anong problema mo? Tanong ni Makisig, napansin ang pagbabago sa aking ekspresyon. Wala, sabi ko. Mabilis na itinago ang cellphone. Nagkataon lang na may naisip pa kong importante tungkol sa nalalapit na pagtitipon. Iyon ang sinabi sa akin ni Sinag na plano ni Makisig. Isang pagtitipon, isang pagdiriwang para sa alaala ni Liwayway. Pero alam kong may iba pang dahilan ang pagtitipong iyon. May plano si Makisig at natatakot ako na hindi ko na ito ganap na kontrolado. Ang aking ambisyon ay nagtulak sa akin na pumasok sa mundong ito, ngunit ngayon, tila ang mundong ito ang humihila sa akin pababa. Ama ka, sabi ni Makisig. Ang kanyang tinig ay bumalik sa pagiging matamis. Kailangan nating maging handa. Ang pagtitipon na iyon ang magiging simula ng ating bagong buhay. Kapag naitayo na natin ang ating pangalan, muli, at ang lahat ay nakalimutan na ang nakaraan. Natawa ako sa aking isipan. Nakalimutan ang nakaraan. Paano makakalimutan ang isang buhay na sinira mo? Tumingin ako kay Makisig, ang babaeng katabi ko, ang babaeng sinasabi kong mahal ko, at ang babaeng pinaghihinalaan kong siya ring posibleng may kinalaman sa pagkamatay ng kapatid ko. Ang lambat ng kasinungalingan na aming hinabi ay tila nagsisimula nang bumalot sa akin. Nakatanggap si Alon
ng isang misteryosong litrato at mensahe na nagpapahiwatig na may nakakaalam ng kanyang mga sekreto, habang si Makisig ay naghahanda para sa isang mahalagang pagtitipon na alam ni Alon na may mas malalim na layunin. Sa isa ng pag-asa, ang bawat araw ay puno ng pagsasanay at paghahanap ng kaalaman kasama si Sinag. Unti kong nakukuha ang mga piraso ng palaisipan. Ang kanyang kwento tungkol sa pagkawala ni Elias, ang kanyang kapatid, ay nagbibigay sa akin ng panibagong dahilan para ipagpatuloy ang aking laban. Hindi lang ito para sa akin at sa aking nawalang anak, kundi para na rin sa hustisya para kay Elias. Nakakahanap kami ng mga koneksyon sa pagitan ang mga transaksyon ni Alon at sa mga huling lugar na pinuntahan ni Elias bago siya nawala. Isang hapon, habang sinusuri namin ang mga lumang dokumento na nakuha ni Sinad mula sa isang pinagkakatiwalaang source, natuklasan namin ang isang mahalagang impormasyon. May isang lihim na kasunduan sa pagitan ni Alon at ng isang pakompetensyang kumpanya na matagal nang naghahangad na pabagsakin ang negosyo ng pamilya ni Alon. Mukhang si Alon ay nakipagsabwatan para ibenta ang mga sekreto ng kumpanya kapalit ng malaking halaga ng pera at posibleng kapalit ng pagpapatahimik kay Elias na nakadiskubre ng kanyang pandaraya. Ito na yon, liwayway, sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Ito ang ebidensya na kailangan natin para mapatunayan ang koneksyon ni Alon sa pagkawala ni Elias. At malamang, sa kasong ito, ay pati na rin ang pagkamatay ni Elias. Ngunit habang nagpapatuloy kami sa pagkalat ng impormasyon, napansin ko ang ilang mga balay na kakaiba kay Sinag. Madalas siyang tumatanggap ng mga tawag sa cellphone na tila nagmamadali at lehin. May mga pagkakataong nakikita ko siyang nakikipagpulong sa isang hindi kilalang lalaki sa bayan, malayo sa aming pinagtataguan. Nang minsang magtanong, ako, mabilis niyang sinasagot na ito ay bahagi ng kanyang pagmamatyag kay Alon. Isang gabi, habang naglilipit kami ng mga gamit, aksidente kong nahawakan ang isang folder na nasa mesa ni Sinag. Naglalaman ito ng mga pangalan at mga transaksyon at nakita ko ang pangalan ng kakompetensyang kumpanya na nabanggit sa aming investigasyon kasama ang pangalan ng isang abogado na hindi pamilyar sa akin. Ngunit ang mas nakapagpabigla sa akin ay ang pagkakita ko ng pangalan ng isang tao na alam kong konektado sa mga taong gustong pabagsakin si Alon. Tila may kasunduan si Sinag sa kanila. Sinag, tawag ko, ang aking tinig ay naninginig. Hawak ko ang folder, ang aking mga kamay ay naninginig. Ano ito? Tumingin siya sa folder at nakita ko ang biglaang pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa determinasyon patungo sa pagkabigla at pagkatapos ay sa pag-aalang. Liwayway. Hindi mo dapat nakita yan. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko dapat nakita. Umakbang ako palapit sa kanya. Ang aking puso ay bumibilis. Pinagkakatiwalaan kita, Sinag. Sinabi mo sa akin na tutulungan mo akong makamit ang hustisya. Pero ano itong mga ito? Pumuntong hininga siya. Liwayway, hindi ko ginawa ang lahat ng ito para lamang sa'yo. Mayroon din akong sariling layunin. Dahan niyang inamin ang mga taong ito sa folder. Sila rin ay may galit kay Alon. Sila ang nagbibigay sa akin ng impormasyon ng suporta, kapalit ng pagtulong sa kanila na mapabagsak si Alon at ang kanyang mga kasabwat. Napaatras ako, hindi makapaniwala. Kaya ang lahat ng ito, ang pagtulong mo sa akin. Ginawa mo lang ito para gamitin ako. Ang sakit na naramdaman ko ay mas matindi pa kaysa sa pisikal na sakit na naranasan ko.
Ang asa na aking natagpuan kay Sinag ay tila gumuho sa aking harapan. Hindi ganoon yun, liwayway. Sabi niya, pilit niyang hinawakan ang aking braso. Punay ang kagustuhan kong makatulong sa iyo. Punay ang kagustuhan kong malaman ang nangyari kay Elias. Ngunit hindi ko magagawa ang lahat ng ito ng isa. Kailangan ko ng tulong. At ang mga taong ito, sila ang nagbibigay sa akin ng kakayahan para magawa natin ito. Kaya pala, sigaw ko, itinulak ang kanyang kamay. Kaya pala may mga lihin ka. Kaya pa nagtatago ka. Kinagamit mo lang ako para sa iyong pansariling interes. Ang galit ay bumalot sa akin. Nagiging sanhi ang aking mga salita na maging matalas at masakit. Sinabi mo sa akin na hindi ka katulad nila Alon at Makisid. Ngunit nagkamali ako. Sa gitna ng aning pagtatalo, biglang tumunog ang cellphone ni Sinag. Isang alerto mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Mabilis itong binasa ni Sinag at ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging aalala, naging desperado. Anong nangyayari? Tanong ko, ang aking galit ay pansamantalang napalitan ng aalala. Nasa panganib ka, sabi ni Sinag, ang kanyang tinig ay seryoso. Nakapasok ang mga tauhan ng kakompetensya ni Alon sa lugar na ito. Mukhang nalaman nila ang tungkol sa ating pagtutulungan. Kailangan nating umalis dito ngayon din. Bago pa man ako makasagot, narinig namin ang mga yabag na papalapit. Mga yabag ng maraming tao. At sa pagitan ng mga yabag na iyon, nakarinig ako ng mga pamilyar na tinig. Mga tinig na kinamumuhian ko, ang mga tinig nina Alon at Makisid. Nasaan na ang babaeng iyon? Narinig kong sabi ni Makisid. Ang kanyang tinig ay puno ng pagka-irita. Hindi pwedeng makatakas siya. Napatingin ako kay Sinag, ang aking mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Paano nila nalaman na nandito tayo? Nagkatinginan kami at sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na nagpatinding ng balahibo ko. Mukhang may tumulong sa kanila na malaman ang kinaroroonan natin. Sabi niya ang kanyang tinig ay mahina. At ang tanging tao na may kakayahang gumawa niyan ay ang isa sa mga kasabwat ko. Ang pagdududa na aking naramdaman kanina ay naging isang malaking bangungot. Ang taong pinagkatiwalaan ko, ang kasabwat ni Sinag, ay siya palang traitor sa anin. Bago pa man kami makagalaw, ang pinto ay bumukas ng malakas. Nakatayo, doon sina Alon at Makisid, kasama ang ilang lalaking armado. Nakita rin kita, liwaywali, sabi ni Makisid, isang malanig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Akala mo, makakatakas ka. Sinubukan ni Sinag na ilayo ako. Ngunit hinarang kami ng mga tauhan ni Alon. Hindi kayo makakalabas dito, sabi ni Alon. Ang kanyang mukha ay puno ng paghihiganti. Nasa gitna kami ng kawalan. Ang aking asa para sa hustisya ay tila nauudlot. Ang taong inakala kong tutulong sa akin ay siya palang naglagay sa akin sa mas malaking panganib. Sina Liwayway at Sinag ay napaligiran ng mga tauhan ni Alon at Makisig sa kanilang taguan matapos mabunyag na ang isa sa mga kasabwat ni Sinag ang traitor sa kanila. Nasa gitna kami ng kaguluhan. Ang mga sigawan, ang tunog ng mga nagbabangga ang bakal, ang amoy ng pulbura na pumupuno sa hangin. Napapaligiran kami. Sina Alon at Makisig, kasama ang kanilang mga armadong tauhan, ay tila mga halimaw na lumitaw mula sa aking pinakamalalang bangungot. Ang mga mata ni Makisig ay puno ng tagumpay, habang si Alon naman ay may bayad ng aalangan, ngunit ang takot
sa kanyang mukha ang higit na nangingibabaw. Ang pagtataksil na ito mula sa kasabwat ni Sinag na ngayon ay malinaw na nakatayo sa tabi ni Alon at Makisig na nakangisi ay tumapos sa lahat ng pag-asa. Sinubukan ni Sinag na ipagtanggol ako. Nakita ko siyang lumaban. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at puno ng determinasyon. Ngunit napakarami nila laban sa aming dalawa. Isang malakas na suntok ang tumama sa likod ng ulo ni Sinag at bumagsak siya sa sahig. Nawalan ako ng malay sandali at nang magkamalay ako, nakita ko si Sinag na hinihila ng dalawang lalaki. Ang kanyang mukha ay duguan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa akin. Isang huling babala na tila sinasabi, "Tumakas ka." Ago pa man ako makakilos, hinawakan ako ni Makisig sa braso. Ang kanyang kuko ay halos bumabaon sa aking balat. "Akala mo makakatakas ka, liwayway," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng panalo. "Akala mo madali lang makamit ang hustisya? Nagkakamali ka." Nagpupumiglas ako, ngunit walang silbi ang aking mga galaw. Ang aking katawan ay nanghihina pa rin mula sa mga pinagdaanan ko. "Pitawan mo ako, Makisig," sigaw ko, puno ng galit at desperasyon. "Hindi," sabi ni Alon. Lumapit siya sa amin. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tinitigan niya ako na parang isang estranghero. Tapos na ang lahat, liwayway. Wala ka nang mapupuntahan. Ang mga salitang iyon ay parang mga patak ng asido na dumapo sa aking puso. Wala na akong mapupuntahan. Ama siya. Nawala ang aking anak, ang aking tahanan, ang aking pagkatao, ang aking pag-asa. At ngayon, si Sinag, ang tanging taong nagbigay sa akin ng pag-asa, ay nahuli rin. Ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking sakripisyo, ay nauwi sa wala. Dinala nila ako sa isang lugar na hindi ko kilala, isang abandonadong bodega, madilim at mabaho. Itinapon nila ako sa isang sulok na parang isang basahan. Nakita ko ang huling tingin ni Sinag bago siya hilahin palayo, isang tingin ng pagkabigo, ngunit mayroon ding kakaibang determinasyon. Naiwan akong mag-isa. Walang lakas, walang pag-asa. Ang mga alaala ng aking anak ay bumabalik. Ngunit ngayon, ang mga alaala na iyon ay puno ng sakit at pangungulila. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang paghihiganti? Tila ang lahat ng iyon ay mga pangarap lamang na hindi na kailanman matutupad. Ang mga tauhan ni Alon at Makisig ay umalis. Iniwan akong nakahiga sa malamig na semento. Pinapanood ko ang mga alino na gumagalaw sa dingding. Tila mga multo ng aking nakaraan. Ang aking katawan ay nanghihina, hindi lamang dahil sa pisikal na pagod, kundi dahil sa emosyonal na bigat ng lahat ng ito. Ang aking mga pangarap ay nawasak. Ang aking mundo ay gumuho. Napaiyak na lamang ako. Ang aking mga hikbi ay tanging tunog na maririnig sa katahimikan ng bodega. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang huli kong kabanata? Ang pagkawala ng lahat? Ang pagiging wala? Ang pagkatalo? Ang pakiramdam ng ganap na kawalan ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Parang ang aking kaluluwa ay unting namamatay. Nagsimulang bumagsak ang aking mga talukhat mata. Ang kadiliman ay unti-unting lumalamon sa aking paningin.
Sa huling sandali, bago tuluyang lamunin ng kadiliman, isang imahe ang sumagi sa aking isipan, ang mukha ng aking anak na hindi ko man lang nakilala. Ito na ba ang aking kapalaran? Ang maglaho ng walang bakas, tulad ng aking anak, abang si Riwayway ay tuluyang nawawala ng malay sa malamig na sahig ng bodega, napapaligiran ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang huling naiisip ay ang mukha ng kanyang anak. Nagtatanong kung ito na nga ba ang kanyang kapalaran, ang maglaho ng walang bakas. Ang lanig. Iyon ang unang gumising sa akin. Malamig na semento na dumidikit sa aking pisngi. Ang amoy ng alikabok at pagkabulok. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang mga magdidilim na anino sa kisame ng bodega. Nabuhay ako. Nakaligtas ako. Ngulit ang tanong may paano at bakit? Naramdaman ko ang isang bagay na nakabalot sa aking ulo at ang isang banayad na paghawak sa aking balikat. Liwayway, gising ka na. Isang tinig na pamilyar, ngunit hindi ko maalala kung saan ko narinig. Sino ka? Mahina kong tanong. Ang aking tinig ay garagal. Ako, si Ren, sagot ng isang lalaki. Ang kanyang tinig ay mahinahon. Nakatanggap ako ng tip na mayroong 2 tao na dinakip dito. Sinubukan kong pumasok, ngulit huli na ako. Nakita kong nakahandusay ka kaya binuhat kita palabas. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero alam kong hindi sila dapat makatakas sa ginawa nila. Si Ren. Ang pangalang iyon ay tila may kumakagat sa aking alaala. Tumingin ako sa kanya. Mayroon siyang mga mata na puno ng determinasyon at isang mukha na may bakas ng laban. Siya ba ang kasabwat ni Sinag na nag-traidor sa anin? Hindi. Tila iba ang kanyang kilos. Tila tunay ang kanyang pag-aalala. Si Sinag. Nasaan siya? Tanong ko. Ang aking puso ay nababagabag. Hindi ko alam, sabi ni Ren, ang kanyang mukha ay nalungkot. Nang dumating ako, nakita ko siyang kasama ng mga tauhan ni Alon. Hindi ko na siya nakita pa pagkatapos noon. Ngunit alam kong hindi siya susuko. Naintindihan ko. Si Sinag, kahit na nagkaroon ng mga lihim, ay hindi niya ako iniwan. Mayroon pa siyang ipinaglalaban. At ako, umagsak ako. Hahayaan ko lang ba na manatili akong nakahiga dito? Hahayaan silang manalo. Hindi. Isang matinding determinasyon ang bumalot sa akin. Ang imahe ng aking anak, ang pangarap na nawasak, ang pagtataksil na naranasan ko, lahat ng iyon ay nagbigay sa akin ng lakas. Umangon ako. Kahit na nanginginig pa ang aking mga binti, ang aking mga sugat ay mahapdi. Ngunit ang sakit na yun ay mas maliit kumpara sa sakit ng kawalan ng hustisya. Kailangan kong bumalik. Sabi ko, ang aking tinig ay matatat. Kailangan kong tapusin ito. Nagulat si Ren sa aking determinasyon. Ngunit, liwayway, mahina ka pa. Hindi ka pa handa. Tanda na ako. Giit ko. Ang paghihirap na ito ang nagpalakas sa akin. Ang pagkawala ng lahat ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na mahalaga. Ang paghihiganti ay hindi ang tanging layunin ko. Gusto kong ibalik ang aking pangalan. Gusto kong ipakita sa kanila na ang isang babaeng tulad ko na nawala ng lahat ay maaari pa ring bumangon. Nag-isip si Ren sandali. May alam akong lugar kung saan maaari tayong magtago pansamantala at mayroon akong ilang kaibigan na may kakayahan. Maaaring hindi kasing husay ni Sinag,
ngunit maaari silang makatulong sa atin. Sumang, ayon, ako. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng plano. Ang pagbabalik sa tanghalan ay hindi dapat maging isang desperadong hakbang, kundi isang estratehikong pag-atake. Sa mga sumunod na araw, sa tulong ni Ren, nagsimula akong magsanay muli. Mas mahirap ito. Ngayon dahil alam kong ang bawat pagkakamali ay maaaring maging katapusan. Nag-ensayo ako ng paulit-ulit. Pinapahusay ang aking mga galaw. Pinapalakas ang aking katawan at isipan. Nakikipag-ugnayan din kami kay Sinag na sa kabila ng kanyang pagkakadakip at pagkawala ay nagawa pa rin makapagpadala ng mensahe kay Ren. Sabi niya, mayroon siyang nakalap na karagdagang impormasyon tungkol sa mga plano ni Alon at Makisig at tungkol sa nalalapit na pagtitipon. Kailangan daw naming magmaday. Sa wakas, dumating ang araw ng pagtitipon. Ito ang tinatawag nilang pagdiriwang para sa alaala ni Liwayway Lumina. Isang pagtitipon na ginanap sa isang malaking ballroom sa lungsod ng Lihin. Ang mga pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang tao sa lipunan ay naroon. Sina Alon at Makisig ay nasa gitna. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagpapanggap. Ipinapakita ang kanilang kalungkutan sa pagkawala ko. Nakatago kami ni Ren sa isang madilim na sulok ng silid malapit sa backstage. Nakasuot ako ng isang simpleng damit ngunit mayroon akong kakaibang presensya. Ang presensya ng isang taong bumangon mula sa kamatayan. Ang aking puso ay kumakabog, hindi sa takot, kundi sa determinasyon. Handa ka na ba? Tanong ni Ren. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit puno ng suporta. Tumamo, ako. Huminga ng malalim. Handa na ako. Nagsimula ang programa. Si Alon, ang unang nagsalita, ang kanyang tinig ay puno ng peking emosyon. Habang binabanggit ang aking pangan. Sinundan siya ni Makisig, na may mga paawang salita na puno ng patutsyada. Ang bawat salita nila ay parang patalim na tumutusok sa akin, ngunit sa halip na magdulot ng sakit, ito ay nagpapalakas lamang ng aking determinasyon. Sa tamang oras, nang ang lahat ay nakatuon sa entablado, nagbigay ng senyas si Ren. Ito na ang pagkakataon. Sa aking isipan, ang imahe ng aking anak ang nagbigay sa akin ng lakas. Hindi ako ang liwayway na kilala nila noon. Ako ay isang multo na nagbabalik para sa hustisya. Lumabas ako mula sa dilin. Ang pagpasok ko sa gitna ng entablado, sa gitna ng mga ilaw at mga mata ng daang tao ay parang isang panaginip. Ang pagtigil ng musika, ang pagkabigla sa mga mukha ni Alon at Makisig, ang mga bulungan na nagsimulang kumalat sa buong bulwagan. Magandang gabi sa inyong lahat. Sabi ko, ang aking tinig ay malakas at malinaw, sumisira sa katahimikan. Akala ninyo siguro tapos na ang kwento ko. Akala ninyo, nakalimutan na ninyo ang aking pangalan. Tumingin ako diretso kina Alon at Makisig. Ang aking mga mata ay nagliliyab. Ngunit narito ako. Ang multo na hindi nila napatay. Ang Liwayway Lumina na minsan ninyong trinidor. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng purong pagkabigla at takot. Tila hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang kanilang laro ay tapos na. Nagpakita si Liwayway sa gitna ng pagtitipon, harap-harapang hinarap sina Alon at Makisig na nagdulot ng matinding pagkabigla at kaguluhan sa lahat ng naroroon. Ang katahimikan sa bulwagan ay nakabibingi. Ang bawat mata ay nakatuon sa akin.
Ang dating patay na liwayway lumina na ngayoy nakatayo sa harap nila, buhay at nagdiliyab sa galit. Sina Alon at Makisig ay namutla. Ang kanilang mga mukha ay nababalot ng pagkabigla at takot. Nakikita ko ang pagsubok nilang magpanggap, ngunit ang kanilang mga mata ay nagsisigaw ng katotohanan na alam nilang hindi nila ito inaasahan. Liwayway, paano? Halos pabulong na tanong ni Alon. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Paano? Ulit ko, isang mapait na tawa ang kumawala sa aking labi. Tinulungan akong bumangon mula sa impyernong ginawa ninyo para sa akin. Tumingin ako sa mga bisita, ang mga makapangyarihang tao na naroon, ang mga taong nagpapahalaga sa reputasyon at katayuan. Nandito ako ngayon para ibunyag ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa dalawang taong ito, sabi ko, itinuro sina Alon at Makisig na hindi lamang traitor sa akin, kundi pumatay sa aking anak at nagtangkang patayin ako. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa mga bisita. Ang ilang mga mukha ay puno ng pagkamangha. Ang iba naman ay puno ng pagdududa. Alam kong hindi basta maniniwala ang mga ito. Kailangan ko ng ebidensya. Mula sa gilid ng entablado, lumabas si Ren. Tila may nagligtas din sa kanya. Ngayon, hawak niya ang isang maliit na tablet. Tumingin siya sa akin, isang tango ng pagkilala, at pagkatapos ay itinapat ang screen sa direksyon ng mga bisita. Narito, ang mga ebidensya, sabi ni Ren, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Ang mga transaksyong pinansyal ni Alon, makapangyarihan sa mga dayuhang kumpanya na nagpapatunay ng kanyang pagbibenta ng mga lihim ng kanyang sariling kumpanya. Ang mga testimonya mula sa mga dating empleyado na binayaran para manahimik tungkol sa mga sabotahe na ginawa niya. Nagpatuloy si Ren sa pagpapakita ng mga larawan at dokumento sa tablet, mga CCTV footage mula sa labas ng ospital na nagpapakita kina Alon at Makisig na uusap pagkatapos ang insidente, mga audio recording ng kanilang mga uusap na nakalap ni Sinad bago siya nahuli. Ang bawat ebidensya ay parang isang matalim na sibat na tumatama sa depensa ni Alon at Makisig. At ito, sabi ni Ren, nagpapakita ng isang literato na nakuha niya mula sa isang mapagkakatiwalaang source. Ang litrato ni Makisig sinungaling kasama ang kinatawan ng isang kumpanyang kakompetensya ni Alon. Ilang linggo bago ang pagkawala ni Liwayway. Mukhang may iba pa siyang pinaglalaruan. Nagulat ako sa litrato. Hindi ko alam na may ganito pang kasunduan si Makisig. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mukha ay nababalot na ng pawis at takot. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa pagpapanggap patungo sa desperasyon. Iyan ay kasinungalingan. Sigaw ni Makisig. Sinubukang bawiin ang kanyang dignidad. Hindi totoo iyan. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, isang bagong figura ang lumabas mula sa madilim na bahagi ng bulwagan. Isang lalaking hindi ko kilala, ngunit may aura ng kapangyarihan. Lumapit siya sa entablado kasama ang ilang kalalakihang naka-uniforme. Hindi kasinungalingan ang lahat ng yan, sabi ng bagong dating, ang kanyang tinig ay mababa at may awtoridad. Siya pala ang kinatawan ng kakompetensyang kumpanya na nabanggit sa folder ni Sinag. Nakita ko ang lahat. Ang iyong mga plano, Makisig, ang iyong pagtataksi kay Alon, at ang iyong kasabwatan na nagdulot ng kapahamakan kay Liwayway. Ang bulwagan ay napuno ng hiyawan. Sina Alon at Makisig ay tila natigilan, hindi makapagsalita.
nakita ko ang amin ang pagkakasala sa kanilang mga mata. At para sa iyong nalalaman, Alon makapangyarihan, sabi ng bagong dating. Tumingin kay Alon, kami ang kumpanyang yan, at alam namin ang lahat ng iyong mga illegal na gawain. Ang pagbibenta mo ng mga sekreto, ang iyong kasabwatan na nagdulot ng aksidente kay Liwayway, at higit sa lahat, ang pagtatago mo sa katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Elias. Ang pangalan ni Elias, muli itong nabanggit. Tumingin ako kay Ren at tumango siya. Mukhang ang mga tao sa likod ng pagkabunyag na ito ay hindi lamang ang mga taong kasabwat ni Sinag, kundi pati na rin ang mga taong may interes sa pagbagsak ng kumpanya ni Alon. Sinabi mo sa amin noon na wala kang kinalaman sa pagkawala ni Elias, sabi ng kinatawan, tumingin kay Alon. Ngunit ang aming imbestigasyon ay nagpakita ng iba. May kinalaman ka sa kanyang pagkamatay. Hindi, sigaw ni Alon. Sa wakas ay nakabawi sa pagkabigla. Hindi ko siya pinatay. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng bisa. Lumapit ang mga pulis na tila dumating kasabay ng pagdating ng bagong dating na lalaki. Ito ay bahagi ng plano. Binuo namin ang lahat ng ito kasama si Ren at ang mga bagong aliado. Alon makapangyarihan, sabi ng hepe ng pulisya, ikaw ay inaaresto sa mga kasong pagtatangka sa pagpatay, sabotahe at pagtatago ng ebidensya. Kasabay nito, hinuli rin ang mga tauhan ni Makisig at ang mga taong kasabwat niya. Si Makisig, sa kanyang desperasyon, ay sinubukang tumakbo, ngunit nahuli rin. Nakita ko ang kanyang pagbagsak, ang kanyang pagkawala ng lahat ng kanyang kayabangan. Habang inilalabas sina Alon at Makisig, nagtama ang aming mga mata. Wala na ang dating pagmamahal o kahit nagalit. Tanging ang malungkot na pagtanggap sa katotohanan na ang aming relasyon ay natapos sa ganitong paraan. Hindi pa ito ang katapusan ng kukwento ni Wayway, sabi ni Alon, ang kanyang tinig ay puno ng pagbabanta habang inilalayo siya ng mga pulis. Ngunit alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ito na ang simula ng katapusan para sa kanila. Ang katotohanan ay nailantad na. Ang kanilang kasinungalingan ay nabura. Abang inilalabas sina Alon at Makisig, kasama ang kanilang mga kasabwat na tapos ang pagbubunyag ng lahat ng kanilang kasalanan, nagtama ang paningin ni Liwayway at Alon, isang pagtatapos sa kanilang nakaraan, ngunit isang paalala ng mga natitirang panganib. Ang tunog ng mga pulis na humuhuli sa akin ay tila malayong ugong lamang. Ang lahat ng aking nakikita ay ang mukha ni Liwayway na nakatayo sa gitna ng entablado, nagliliyab sa isang liwanag na hindi ko na kailanman nakita. Ang kanyang pagbabalik ay isang sundok sa aking sikmura, mat malakas pa kaysa sa anumang paratang na ibinato nila. Ang aking mundo, na sinikap kong buuin sa kasinungalingan at ambisyon, ay gumuho sa isang iglap. Habang inilalabas ako, ang aking mga mata ay patuloy na nakatuon kay Liwayway. Nang marinig kong sinabi niya na siya ay tinulungan ng isang tao, nag-alala ako. Sino ang tumulong sa kanya at paano niya nalaman ang lahat ng ito? Maya pa. Sa gitna ng bulwagan, may isang bagong figura ang lumitaw. Isang lalaki, elegante ang kasuotan na may aura ng kapangyarihan. Kasama niya ang mga arumadong lalaki at sa tabi niya ay ang kinatawan ng kakompetensyang kumpanya na siyang kasabwat ni Makisig. Nanlanig ang aking buong katawan. Hindi pala sila lang ang kalaban. May iba pa. Alon makapangyarihan, sabi ng lalaking iyon, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha.
Kami ang kumpanyang iyan at alam namin ang lahat ng iyong mga illegal na gawain. Ang pagbebenta mo ng mga sekreto, ang iyong kasabuatan na nagdulot ng kapahamakan kay Liwayway, at higit sa lahat, ang pagtatago mo sa katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Elias. Ang pangalan ni Elias, ang pangalan na pinilit kong kalimutan. Ang pangalan na bumabagabag sa aking konsensya. Ngayon, ito na ang magiging sanhi ng aking pagbagsak. Hindi! Sigaw ko. Sinubukang bawiin ang aking sarili. Hindi ko siya pinatay. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit ang aking mga salita ay tila walang kabuluhan. Ang mga pulis ay nasa harap ko na. Ang kanilang mga kamay ay nakahandang humuli sa akin. Habang inaaresto ako, nakita ko si Makisig sa aking tabi. Ang kanyang muka ay puno ng takot at galit. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko napansin dati, isang malalim na kawalan ng katiyakan. Alon, bulong niya habang hinihila siya palayo. May kailangan akong sabihin sa iyo, ngunit bago pa man niya masabi, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Mula sa madla, lumabas ang isang babae na may dalang isang maliit na sanggol. Napakaganda ng sanggol, tila natutulog ng mahimbing. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Sino siya? Pulong ng mga bisita. Ang babae ay lumapit sa gitna, malapit sa akin, at tumingin kay Makisig. Makisig, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad. Naiintindihan ko na ang lahat. Ang iyong mga kasinungalingan, ang iyong paggamit sa akin. Napatigil si Makisig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ano? Anong sinasabi mo? Ang sinasabi ko. Sabi ng babae, hinahaplos ang sanggol ay ang batang ito. Hindi siya anak ni Alon. Anak ko siya at ikaw, Makisig, ang tumulong sa akin para ipagpatuloy ang plano ni Alon na itago ang katotohanan. Isang malakas na buntong hininga ang lumabas sa akin. Ang babaeng ito. Sino siya? At bakit niya sinasabi ang mga iyon? Nang tumingin siya sa akin, may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit mayroon din pag-unawa. Ako si Clara, sabi niya, tumingin sa akin. Ang dating sekretarya ni Alon, ang babaeng pinagbantaan mo noon. Tinulungan mo akong lumayo. Ngunit hindi ko nagawang talikuran ng aking anak. At nang malaman kong nabuntis ka ni Alon, at ang plano ninyong itago ang lahat, tinulungan ako ni Makisig para mailigtas ang sanggol na ito. Napakalaki ng pagkabigla na naramdaman ko. Si Clara, ang dating sekretarya ni Alon, ang babaeng iyon na tila natatakot sa lahat. Siya ang may hawak ng anak na dapat sana ay akin. At si Makisig, ang babaeng inakala kong mahal ko, ay tumulong sa kanya para itago ito. Hindi sigaw ni Makisig, ang kanyang pagpapanggap ay ganap ng gumuho. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng epekto. Ang mga pulis ay lumapit kay Clara, nakikinig sa kanyang salaysay. Ang kanyang kwento na sinusuportahan ng mga dokumento na nakuha ni Ren ay nagpatunay ng lahat. Si Clara ang tunay na ina ng bata at si Makisig ang tumulong sa kanya para itago ito kay Liwayway habang ginagamit ang sitwasyon para mas mapalapit kay Alon. Napakalaki ng pagkadismaya ang naramdaman ko, hindi lang dahil sa pagkakanulo ni Makisig, kundi dahil sa katotohanan ang aking anak na nawala ay hindi pala tunay na nawala sa akin. Ito ay naroon lamang, kasama ang isang babae
na hindi ko kilala. Habang inilalayo ako, nakita ko si Liwayway na nakatayo roon, tinitigan ng sanggol. Ang kanyang mukha ay puno ng iba't ibang emosyon. Pagkabigla, sakit, pagkalito. Ngunit mayroon ding bahagyang pag-asa. Ang lahat ng aking plano, ang aking ambisyon, ang aking pagtataksil, lahat ay nauwi sa isang komplikadong sitwasyon na hindi ko inaasahan. Ang aking kapalaran at ang kapalaran ni Liwayway ay tila magkakaugnay pa rin, ngunit sa paraang hindi ko kailanman inakala. Sa gitna ng pagkahuli ni na Alon at Makisig, isang babae na nagngangalangkar ang lumitaw kasama ang isang sanggol. Ibinubunyag na siya ang tunay na ina nito at si Makisig ang dumulong sa kanya na itago ito na nagdagdag ng isa pang malaking twist sa kwento. Ang mga araw na sumunod sa pagkabunyag ng katotohanan ay naging isang birth ng mga prosesong legal at personal na pagmumuni-muni. Sina Alon at Makisig, kasama ang kanilang mga kasabwat, ay naharap na sa katarungan. Ang mga ebidensyang inilatag ni Ren, kasama ang testimonya ni Clara at ang mga kasunduan na nakuha mula sa mga kakompetensya ni Alon, ay sapat na para hatulan sila. Ang kanilang kaharian ng kasinungalingan ay tuluyang gumuho. Ulit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa labas kundi sa loob ko. Ang pagharap sa katotohanan tungkol sa aking anak ay isang matinding emosyonal na paglalakbay. Nang una kong makita si Clara, nakarga ang sanggol. Ang puso ko'y puno ng halong damdamin. Kalungkutan sa nawalang pagkakataon na mapalaki siya. Galit sa lahat ng nagtago nito sa akin. Ngunit higit sa lahat, isang kakaibang pag-asa. Usap ako kay Clara. Hindi madali. Maraming taon ng pagtatago. Maraming taon ng takot. Ngunit sa huli, ang kanyang pagiging ina, tulad ko, ang nagtulak sa kanya na maging tapat. Ikinuwento niya ang kanyang sariling paghihirap, ang kanyang takot kay Alon at Makisig, at kung paano niya naramdaman na kailangan niyang protektahan ang bata, kahit na sa pamamagitan ng pagtatago. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon mo, Liwayway. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero sa huli, naniniwala akong dapat kang malaman ang katotohanan, at ang batang ito, kailangan niyang malaman kung sino ang kanyang tunay na ina. Nagdesisyon kami, kasama ang legal na tulong ni Ren, na magkaroon ng isang kasunduan. Hindi ko kinuha ang bata sa kanya. Ang bata ay lumaki na kasama niya, at ang unang mga taon ng buhay nito ay mahalaga. Ngunit nagkasundo kami na ang bata ay makikilala ako bilang kanyang tita Liwayway. Isang taong nandyan para sa kanya. Isang taong magmamahal sa kanya. Ito ay hindi ang pagiging ina na aking pinangarap, ngunit ito ay isang simula, isang paraan upang maghilom ang sulat. Ang aking relasyon kay Sinag ay nagbago rin. Ang kanyang mga lihim ay nagdulot ng sakit at pagdududa noon, ngunit ang kanyang sakripisyo sa huli upang iligtas ako at ilantad ang katotohanan ay hindi ko malilimutan. Nang makalabas siya sa kustodya dahil sa kakulangan ng direktang ebidensya laban sa kanya sa kaso ni Elias, bagaman patuloy pa rin ang imbestigasyon, kami ay nagkita muli. Liwayway, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako sa mga naging lihim ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat noon nang hindi ka na ilalagay sa mas malaking panganib. Naiintindihan ko. Sinag. Sagot ko, ang aking tinig ay mahinahon na. Ang galit ay napalitan na ng pag-unawa. Ang mahalaga ay ang katotohanan ay nailabas na at nakaligtas tayo. Nagpatuloy kami sa pagsuporta
sa isa't isa sa paghahanap ng mas malalim na hustisya para kay Elias. Ang mga kasulaban kay Alon at Makisig ay nagpapatuloy, ngunit sa pagkakataong ito, ang hustisya ay mas malapit ng makamit. Nasa isla ng Pag-asa ako ngayon, ang lugar na nagsilbing aking kanlungan at training ground. Ang hangin ay sariwa at ang tanawin ng karagatan ay payapa. Hindi na ito ang lugar ng pagtatago, kundi ang lugar ng aking muling pagsilang. Nakaupo ako sa dalampasigan, pinagmamasdan ng mga alon na banayad na humahampas sa buhangin. Hindi ko na kailangan ng paghihiganti. Ang paghihiganti ay iiwan lamang ng pait. Ang kailangan ko ay kapayapaan. Ang pagtanggap sa aking nakaraan at ang pagyakap sa aking hinaharap. Nakita ko si Ren na papalapit, dala ang isang tasa ng kape. Mukhang payapa ka ngayon, sabi niya, naupo sa aking tabi. Ngumiti ako. Oh, Ren. Salamat sa lahat ng iyong tulong. Salamat sa lahat ng nanatili sa aking tabi. Kaibigan mo kami, liwayway, sagot niya. At ang iyong pagbangon ay ang aming tagumpay. Mayroon pa akong mga plano, isang bagong simula. Maaring magtayo ng isang organisasyon na tutulong sa mga biktima ng kahahasan at pandaraya tulad ko. Maaring maging boses para sa mga walang boses. Ang aking mga sugat ay naghilom na, hindi nawala, ngunit nagbigay ng lakas. Ang bawat peklat ay isang paalala ng aking paglalakbay, ng aking katatagan. Tumingala ako sa langit sa papalapit na takipsirin. Ang mga kulay ay nagbabago, naghahanda para sa bagong araw. Ang aking buhay ay hindi na tulad ng dati. Ito ay mas malakas, mas matalino, at mas puno ng pag-asa. Ang bituin na nawasak noon ay muling sisisat, hindi na puno ng pait, kundi ng pangako ng isang mas magandang bukas. Si Liwayway ay nakaupo sa dalampasigan, nakakaramdam ng kapayapaan at pagtanggap sa kanyang nakaraan habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw na naghahanda para sa isang bagong simula. Ang kwento ni Liwayway Luminar ay isang testamento sa katatagan ng espiritu ng tao. Mula sa isang babaeng nalulunod sa pag-ibig at pangarap, siya ay napilitang harapin ang kadiliman ng pagkakanulo at pagkawala. Ngunit sa halip na manatiling biktima, pinili niyang bumangon. Ang kanyang paglalakbay mula sa bayan ng pait, kung saan ang kanyang mundo ay gumuho hanggang sa isa ng pag-asa, kung saan niya natagpuan ang lakas upang lumaban, ay isang patunay ng kanyang tapang. Nawala sa kanya ang kanyang anak na hindi pa niya nakikilala, isang sugat na mananatili magpakailanman. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Clara, ang tunay na ina, natagpuan niya ang isang bagong anyo ng koneksyon, isang pag-asa na ang bata ay lalaki sa isang pamilyang puno ng pagmamahal at na siya ay magiging isang mahalagang bahagi ng buhay ng bata bilang si Tita Liwayway. Ang pag-unawang ito ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan, isang kapayapaan na hindi niya makukuha sa pamamagitan ng paghihiganti. Ang katarungan ay naipataw kina Alon makapangyarihan at Makisig sinungaling. Ang kanilang imperyo ng kasinungalingan at kasakiman ay nawasak. Si Alon na nabulag ng ambisyon at takot at si Makisig na hinimok ng inggit at walang hanggang kagustuhang magkaroon ng kapangyarihan ay nagbayad sa kanilang mga kasalanan. Ang paglilitis ay mahaba, ngunit ang katotohanan na ibinunyag ni Liwayway kasama ang tulong ni Ren at ang mga bagong kaalyado ay hindi maitatanggi. Ang kanilang mga kaso ay patuloy pa rin.
Ngunit ang kanilang impluwensya at kapangyarihan ay tuluyan nang nawala. Si Sinag, bayanihan, sa kabila ng kanyang mga lihim at ang kanyang sariling pakikipaglaban para sa hustisya ng kanyang kapatid na si Elias, ay natagpuan din ng kapatawaran. Ang kanyang tunay na intensyon na tulungan si Liwayway ay lumabas. Pagaman, ang kanyang mga pamamaraan ay minsan ay nagdulot ng pagdududa. Ang patuloy na pag-iimbestiga sa kaso ni Elias ay nagbigay sa kanya ng bagong layunin, isang pagpapatuloy ng kanyang pakikipaglaban para sa katotohanan. Ang isla ng pag-asa ay naging higit pa sa isang taguan para kay Liwayway. Ito ang naging simula ng kanyang bagong buhay. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang biktima patungo sa isang tagapagtanggol para sa iba ay nagsimula. Gamit ang kanyang karanasan, nagtatag siya ng isang pundasyon na naglalayong tulungan ang mga kababaihan na dumaan sa mga katulad na pagsubok, karahasan, pagkakanulo, at pagkala. Ang kanyang lakas na hinubog ng kanyang mga pinagdaanan ay nagiging inspirasyon para sa marami. Ang mga peklat sa kanyang puso at katawan ay nanatiling mga paalala, hindi ng kanyang kahinaan kundi ng kanyang katatagan. Ang bawat teklat ay isang kwento ng kaligtasan, ng pagbangon at ng pag-asa. Ang kanyang pag-ibig para sa nawalan niyang anak ay hindi nawala, ngunit ito ay nagbago mula sa sakit ng pangungulila patungo sa isang malalim na pagmamahal at pag-asa na isang araw, makakapiling niya ito sa isang mas mabuting paraan. Si Liwayway, na minsang nabulag ng pag-ibig at nawasak ng pagkakanulo, ay natagpuan ng kanyang tunay na lakas, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad, hindi sa kanyang mga kaaway, kundi sa kanyang sarili. Natutunan niyang mahalin muli ang kanyang sarili, kilalanin ang kanyang halaga, at yakapin ang kanyang kinabukasan. Ang kanyang kwento ay hindi isang simpleng kwento ng pag-ibig, kundi isang epiko ng pagbangon, ng paghahanap ng hustisya, at ng pagtuklas ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at pag-asa. Ang kanyang puso na minsay halos mawasak ay ngayon ay puno ng kapayapaan at determinasyon. Nakatayo siya ngayon, hindi bilang isang multo mula sa nakaraan, kundi bilang isang simbolo ng pag-asa para sa kinabukasan. Ang kanyang mana ay hindi material na yaman, kundi ang lakas ng kanyang puso, ang kanyang katatagan, at ang kanyang walang hanggang pag-asa. At dito, nagtatapos ang kwento ni Liwayway, Lunmina. Kumusta po kayo, mga mahal naming taga-subaybay? Buong puso akong nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa bawat kwentong aming ibinabahagi. Dito, sa Kwentong Puso Ti. Ang bawat salita na inyong narinig mula sa simula hanggang sa wakas ay isinulat ng may kasamang pangarap na makapagbigay ng inspirasyon at makapukaw ng damdamin sa inyong mga puso. Sa pagsulat ng kwento ni Liwayway, naranasan ko rin ang mga emosyong dala nito, ang sakit ng pagtataksil, ang bigat ng pagkawala. Ngunit higit sa lahat, ang napakalaking pag-asa na mahahanap sa pagbangon mula sa pinakamalalim na pagsubok. Nais kong iparating sa inyong lahat na gaano man kadilim ang gabi, laging mayroong paparating na umaga. Ang pag-ibig sa iba't ibang anyo nito, pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa pamilya, at ang kakayahang magpatawad ay tunay na may kapangyarihang maghilom at magbigay ng bagong simula. Sana ay nabigyan kayo ng inspirasyon ng kwentong ito. Naway mapalalim nito ang inyong unawa sa tibay ng puso ng tao at sa kahalagahan ng pag-asa kahit sa gitna ng mga pinakamasakit na pagsubok. Malaki ang aming pasasalamat sa inyong pakikinig.
Kami ay umaasa na maaari ninyong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito sa aming comment section sa ibaba. Anong bahagi ang tumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong natutunan? Nais naming marinig mula sa inyo.